Magandang tanghali po, oras na para sa maiinit na balita. Mainit na balita, sinampahan ng patong-patong na reklamo na may kaugnayan sa tax evasion ang mag-asawang contractor na sina Curly at Sara Diskaya. Ayon sa Bureau of Internal Revenue, kaugnay po yan sa unpaid o hindi bayad na income tax ng mag-asawa. Maging ang hindi bayad na excise tax sa kanilang siyam na sasakyan at documentary stamp taxes sa kanilang divestment sa 4 na construction firms nila. Ang kabuuan niyan nagkakahalaga na mahigit 7 billion pesos na tax liabilities. Wala pang komento ang mag-asawang Diskaya kaugnay sa mga reklamong isinampa ng BIR. Ang iba pang detalye sa balitang yan, ihahatid namin maya-maya lang. May tinukoy raw ang kontratistang si Pacifico Curly Diskaya na malaki at maimpluwensyang pangalan na sangkot sa flood control projects ayon sa kanyang abogado. Ano ba naging papel ng malaking tao na yun? Siya ang architect. Na lahat ng ito? Yun ang alam namin. Pinangalanan daw ito ni Diskaya sa isusumite nilang affidavit sa Department of Justice. Sabi ni Attorney Cornelio Samaniego III, isa raw itong mataas na government official pero hindi pa idinitalye kung saang bahagi ng gobyerno. Kahapon, naghain ang kampo ni Pacifico Diskaya ng writ of habeas corpus sa Pasay City Regional Trial Court para mapalaya na siya sa pagkakadetain sa Senado. Ilang linggo na raw kasi siyang nakadetain kahit nakikipagtulungan naman siya sa gobyerno. Noong September 18 nang ipakontempt si Pacifico Diskaya ng Senate Blue Ribbon Committee dahil sa pagsisinungaling umano sa kanilang pagdinig. Binaha ang ilang lugar sa Mindanao. Buwis buhay na tinawid ng mga estudyanteng yan ang rumaragasang sapa sa barangay Poblasyon sa Maasim, Sarangani. Akay-akay sila ng nakatatanda. Ayon sa mga residente, araw-araw na tinatawid ng mga bata ang sapa pa-eskwelahan. Mas nahihirapan daw sila sa pagtawid kapag masama ang panahon at tumataas ang tubig sa sapa. Manawagan nila mapatuyuan ng tulay ang lugar. Aabot naman sa halos 200 residente ng barangay Peña Plata sa Samal Island, Davao del Norte ang inilikas dahil sa pagbayo ng malalakas na alon sa kanilang bahay kagabi. Pinasok ng tubig ang ilang bahay. Halos 30 bahay ang nasira. Agad binigyan ng tulong ang mga evacuee. Ayon sa Pag-asa, inulan ang Davao del Norte, Sarangani at ilang pang bahagi ng Mindanao dahil sa Intertropical Convergence Zone. Idineklara na ng Pag-asa na tapos na ang pag-iral sa bansa ng hanging habagat. Kasabay po niyan ang pagtatapos ng panahon ng tag-ulan sa western section ng Luzon at Visayas. Sa mga susunod na linggo, magsisimula na ang amihan season. Sabi ng Pag-asa, kahit wala na ang habagat, posible pa rin ang mga ulan dahil sa ilan pang weather system. Patuloy namang lumalapit sa Philippine Area of Responsibility ang bagong bagyo. Namataan po yan 1,795 kilometers silangan ng Northern Luzon. Mababa naman ang chance ang pumasok ng PAR ang nasabing bagyo. Intertropical Convergence Zone ang magpapaulan ngayon sa Palawan, Visayas at Mindanao. Northeasterly wind flow naman ang iiral sa eastern sections ng Northern at Central Luzon. Posible muli ang mga thunderstorm dito sa Metro Manila at ilang pang panig ng bansa. Nakataas po ngayon ang thunderstorm advisory dito sa NCR, Laguna at ilang bahagi ng Cavite, Bulacan, Rizal at Quezon Province. Tatagal ang thunderstorm advisory hanggang pasado alas 12 ngayong tanghali. Bukas na po, manunumpa si outgoing Justice Secretary Jesus Crispin Remulla bilang bagong ombudsman. Kabilang sa mga haharaping issue ni Remulla sa kanyang bagong posisyon ang mga questionableng flood control project. Balitang hatid ni Salima Refrat. We're entering in the midst of a firestorm. Siyempre, then let's sort out this mess that we're in right now. At hanapan natin ang sagot at hanapan natin ang mananagot. Agad haharapin ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang kontrobersya sa flood control projects sa pag-upo bilang bagong ombudsman.
Ang ICI at DPWH nagsumiti na ng mga rekomendasyon sa Ombudsman para sa paghahain ng mga reklamo sa mga may kaugnayan sa anomalya. Ang mahalaga kasi ngayon sa rules ng Ombudsman, may fact-finding. I-validate namin lahat ng data na sasubmit. Susubukan natin pabilisin ang proseso kasi nga hindi naman ito lihim na sa atin. Alam na natin ang nangyari, kaya pabibilisan natin ang kaunti ito. Pero hindi pa man nakakaupo sa kanyang bagong tungkulin. Hinaharang na ito ng kapatid ni Pangulong Marcos na si Senadora Amy Marcos at ilan pang kaalyado ni Vice President Sara Duterte. Sabi ni Marcos, ang paglalagay kay Remulla sa Ombudsman ay nakatuon sa pagdidiin kay Vice President Sara Duterte. Pagtitiyak ni Remulla, It will not be weaponized. Sisiguraduhin ko sa lahat yan. Wala itong sisinuhin. Ang trabaho ng Ombudsman para sa buong Pilipinas, hindi sa isang kampo ng politika. haharapin rin ni Remulla ang issue ng confidential funds ni Vice President Duterte. Matatanda ang isinumite sa Ombudsman ang committee report ng House Committee on Good Government and Public Accountability na nag-imbestiga sa paggamit ng confidential funds ng BICE at nagrekomenda ng paghahain ng plunder charges laban sa kanya. Bago raw inanunsyo ang kanyang appointment, kinausap ni Pangulong Bongbong Marcos si Remulla sa Malacanang. Sabi niya, yung accountability of public officers, pangalagaan mo talaga. At hinahanap ng taong bayan yan. At ako naman siyempre, yun naman ang hinahanap kong trabaho. Yun ang aking hiningin trabaho sa kanya. Sabi pa ni Remulla, handa siyang bigyan ng access ang media sa mga salin ng mga opisyal ng gobyerno, basta't may safeguards. Dapat lang. Pero meron tayong data privacy law, meron tayong pangingatan, wala tayong karapatang matatrample upon na ating ma-violate. Kaya lalagay tayo ng guidelines lang. Nais rin ni Remulla na makatuwang ang ordinaryong mamamayan sa lifestyle checks sa mga nasa gobyerno. Tatayo namang officer in charge ng DOJ, si Undersecretary Frederick Vida. Sa Huwebes, nakatakdang manumpa si Remulla bilang ikapitong ombudsman ng Pilipinas. Magsisilbi siya ng fixed term na 7 taon o lalampasan pa ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos na nag-appoint sa kanya. Matatanggal lamang siya sa pamamagitan ng impeachment. Bago naging Justice Secretary, may tuturing na veteranong politiko si Remulla mula sa Cavite. Pumasok siya sa politika noong 2004. Naging provincial board member hanggang sa gobernador at kongresista kung saan naging deputy speaker. Ilang buwan pa lang sa DOJ, naaresto sa isang controlled delivery operation ng PIDEA ang kanyang anak na si Juanito III para sa pagtanggap ng 1.3 million pesos na halaga ng high-grade marijuana o kush. Naakwit ng korte ang kanyang anak. Maraming kontrobersyal na kaso ang dumaan sa DOJ sa termino ni Remulla. Sasalang na ang kaso laban kay Pastor Apollo Kibuloy at sa kanyang mga kasama. Binuhay niya ang mga binasura ng kaso ng qualified trafficking at child sexual abuse laban kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Arnie Teves, Andolfo Alipit Teves, mastermind. Tinugis ang mga nasa likod ng pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo. Sinulong ang mga kaso laban sa mga scam hub at mga operator at mga tao sa likod nito. Umakyat sa korte ang mga kaso ng mga nawawalang sabungero at lumutang ang mga whistleblower laban sa mga umano'y mastermind nito. At naging instrumental sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. I think that's one thing that nobody wants to acknowledge is that there was a failure of our justice system for a long time. And they had to file their cases in the ICC to get any attention at all from anybody who cared. Maraming reforma rin ang pinatupad ni Remulla sa kagawaran, tulad ng pagtataas ng pamantayan sa pagsasampa ng kaso sa korte mula sa probable cause, naging reasonable certainty of conviction na ito. Mas aktibo na rin ang papel ng mga piskal sa pagpapalakas sa mga kaso, katuwang ang law enforcement. Nagpatupad rin siya ng prison reform and decongestion program at isinulong ang pagkakaroon ng National Forensic Institute ng bansa. Sanima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Sa kasaysayan ng Pilipinas, may 6 nang nagsilbing ombudsman. Bukas, manunumpa si outgoing Justice Secretary Jesus Crispin Remulla para maging ika-7 ombudsman o tinatawag ding Tanod Bayan. Ano nga ba ang kapangyarihan at tungkulin ng ombudsman? Nakasaad po sa Republic Act No. 6770 o ang Ombudsman Act of 1989 ang trabaho at kapangyarihan ng ombudsman. Kabilang po dyan ang pag-iimbestiga sa isang opisyal o empleyado ng gobyerno, mapasariling kilos man o may maghain ng reklamo kung may posibleng ginawa ang opisyal na iligal, hindi makatarungan o hindi maayos. Pwede rin niyang utusan ng isang public official o anumang korporasyon na pagmamay-ari ng gobyerno na gawin at bilisan ang trabaho na naayon sa batas. May kapangyarihan din ang ombudsman na irekomenda ang pagsibak, pagsuspinde, pagdemote o pagsasampa ng kaso sa isang public official o employee. Inaatasan din ang ombudsman na alamin ang pinagmulan ng mismanagement, panloloko at katiwalian sa gobyerno. Pwede rin siyang mag-issue ng supina at tumanggap ng testimonya para sa isang investigasyon o inquiry, pati ang pagkakaroon ng access sa bank account at record ng inirereklamo. May kakayahan din ang ombudsman na mag-imbestiga at ipabalik ang ninakaw na kaban ng bayan at pakasuhan ang mga may sala. Ang trabaho ni incoming Ombudsman Jesus Crispin Remulla hindi magiging madali, lalo't kabi-kabila ang isyu ng katiwalian sa gobyerno. Ipinangako ni Remulla na magiging transparent ang kanyang opisina, isa sa mga bagay na hinihingi ng publiko sa pamahalaan. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Nilooban ng isang pawn shop sa Guagua, Pampanga. Chris, nahuli ba yung mga salarin? Tony, inaalam pa rin ang pagkakakilanlan ng 2 nanloob sa isang pawn shop sa Barangay Santo Niño. Nahuli kam sa CCTV ang 2 salarin na nasa loob ng pawn shop. Una nilang pinuntirya ang mga CCTV kaya hindi na nakuna ng video ang pagtangay sa mga pera at alahas. Base sa investigasyon, nakita ng may-ari na bukas na ang vault sa pawn shop at nakakalat ang mga gamit sa opisina. Binutas daw ng mga salarin ang bahagi ng pader para makapasok. Kumakala pa ng iba pang ebidensya ang pulisya para matukoy at matunton ang mga salarin. Nakatakda namang mag-inspeksyon sa bumagsak na Pigatan Bridge si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ngayong araw. At live mula sa Alcala, Cagayan, may ulat on the spot si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine? Chris, bukod sa Pigatan Bridge, kabilang sa binabantayan o minomonitor ng provincial government, ganoon din ng DPWH, ay ang mga lumang tulay sa probinsya. Kabilang dyan ang Magapit Bridge at Bunton Bridge. Magdamag na nakabantay ang mga pahinante at driver ng truck na nasangkot sa bumagsak na Pigatan Bridge sa Alcala, Cagayan. Lalo pat hindi pa rin naaalis ang mga kargang daang sakong palay at mais sa truck na ito. Maging ang mga bakal at semento na karga naman ng isa pang truck. Nagdagdag na rin ang pulis sa magbantay sa lugar. Kabilang sa binabantayan ng mga otoridad, ang mga residenteng nakatira malapit sa tulay. May ilan kasing residente na pumupuslit na dumaan sa tulay para makauwi sa kanilang mga bahay. One way lang po itong daanan natin, saka masigip po yung daanan. Importante yung makadaan sila. Bahagi nakakaranas ng traffic papunta sa Northern Cagayan. Kagaya ni Michael na taga Pamplona. Ilang minuto rin siyang naipit sa traffic bago makadaan sa detour. Hiling nilang maayos sa gadang tulay, lalo pat ito ang kumukonekta sa Tuguegarao City at maging sa mga bayan na nasa hilagang bahagi ng probinsya. Wala tayong magagawa, ma'am. Nangyari. Maghintay, yun. Nagpapatupad ng one-way traffic sa detour. Meron po kasi yung mga tao na tumitingin dun sa baba, ma'am. Kaya, bawal. Liniwasan po natin yung dagdagan po yung ano. Samantala ngayong araw, inaasahang darating si DPWH Secretary Vince Dizon sa lugar upang magsagawa ng inspeksyon. Hinihintay naman ng provincial government ang resulta ng investigasyon ng DPWH kaugnay sa nangyaring pagbagsak ng tulay.
Chris, ipakita ko lamang yung sitwasyon ngayon dito sa aming kinaroroonan sa May Pigatan Bridge. Hanggang sa ngayon, Chris, ay nariyan pa rin, hindi pa rin naaalis o natatanggal yung mga truck na involved sa pagbagsak nga o pag-collapse ng Pigatan Bridge. Ayon sa lokal na pamahalaan, Chris, ay wala silang kakayanan o equipment para alisin o tanggalin yung mga truck na nasa tulay. Samantala, Chris, bukod dyan, ang pinaka-concern ngayon ng mga farmers dahil galing sila dito kanina para i-check naman yung mga sako-sakong palay na laman nitong truck na ito. Ang pinaka-problema nila sa ngayon, since ito yung mga bagong aning palay, hanggang sa ngayon nga ay hindi pa naalis sa truck. Ang problema nila, Chris, yung mga palay mismo ay hindi na maganda yung quality. At ayon sa kanila, hanggat hindi ito maaalis dito, hanggat hindi mai-transfer sa truck at mai-dispose, ay possible daw na hindi nila maibenta ng magandang presyuhan. Ang mangyayari dyan, Chris, ay ipapaaraw na lamang, ibibilid na lamang ng mga magsasaka at sila na lang mismo yung magpapagiling at for personal consumption na lamang yung mga palay na yan, Chris. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Tinangay ng rumaragasang baha ang bahagi ng bahay na yan sa Barangay Poblasyon sa Pangatukan, Bukidnon. Naanod rin sa agos ang ilang gamit ng mga residente. Ilang pang bahay roon ang nasira matapos daanan ng baha. Sa ilog doon, maririnig din ang malakas na pagragasa ng baha. Hindi naman nakaranas ng pag-ulan ang Barangay Poblasyon. Ayon sa Municipal DRRMO, galing ang baha sa katabing Barangay Concepcion na nakaranas ng masamang panahon. Intertropical Convergence Zone ang nagpaulan sa ilang bahagi ng Bukidnon ayon sa Pag-asa. Sumalang sa Independent Commission for Infrastructure si Senador Mark Villar kaugnay sa investigasyon sa flood control projects noong siya'y DPWH Secretary. Ilang kongresistang at DPWH engineers at contractors naman ang sasampahan ng class suit dahil sa umano'y ghost at substandard flood control project sa Quezon City. Balitang hatid ni Joseph Morong. Dapat managot lahat ng sangkot. Maghahain ng class suit ang multi-sectoral group na United People Against Corruption o UPAC para manghingi ng danyos na 5 bilyong piso para sa mga biktima ng pagbaha. Balak nilang sampahan ng reklamo ang 4 na kasalukuyan at dating congressman ng Quezon City, DPWH engineers na naka-assign doon at mga kontraktor na nagpatupad ng mga flood control projects sa lungsod. We have to file a class suit wherein meron kami bawat isa ditong sektor na magre-represent nung sektor na yon. Sasali sa pagsasampa ng reklamo si Gerardo, residente ng Roas District kung saan may pagkakataon aniyang umaabot hanggang kisame ng kanilang bahay ang taas ng baha. Yung nervyos na nangyari sa akin, yung hindi ako makapag-maisip ng maayos. Kailangan kong singilin sila. Kasama rin ang mga tsuper. Hindi lamang po kami nawawalan ng kita, malulubog na yung aming mga sasakyan sa baha. Ano ang epekto? Masisira yung aming mga sasakyan. Hindi na kami kumita, magpapagawa pa kami, gagastos. Uunahin ng grupo ang Quezon City dahil kompleto nila ang datos ng LGU nang imbestigahan nito ang mga flood control projects sa lungsod. Lumabas na umabot sa 17 billion pesos na halaga ng proyekto ang hindi idinaan sa LGU. Marami sa mga ito substandard o ghost project. Imagine pag lumusot yung demand nito sa Quezon City, gagayahin sa iba yan. Gagayahin sa iba. Kaya pala, no, na ang tao mismo magdemanda. Tuloy naman ang pag-imbestiga ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Humarap dito si dating DPWH Secretary at ngayon Senador Mark Villar para bigyang linaw ang proseso ng pondo ng DPWH nung siyang kalihim mula 2016 hanggang 2021. Noong panahon ni Villar na-appoint si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nauugnay ngayon sa mga anomalya sa flood control projects. Si Bernardo ang tinukoy ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na boss umano niyang nag-utos sa kanya na magbigay ng kickback sa ilang mambabatas. Noong panahon ni Villar sa DPWH, maraming nakuhang mga proyekto ang mag-asawang Diskaya.
Base sa datos ng DPWH, 37 bilyong piso ang nakuha ng mag-asawa para sa lampas 700 flood control projects. Sir, yung marami ng sa term nyo yung mga Diskaya na nakuha ang projects. Paano yun, sir? The senator just explained the processes he applied or he used during the time that he was DPWH secretary with regard to how he managed the department. Tinanong namin ng ICI kung nabusisi ba ang ugnayan ni Villar kina Bernardo at Alcantara. As far as that fact is concerned, I think it was already divulged during the other hearing, so there was no change with regard to that factual allegation. Inusisa rin daw si Villar tungkol sa sinabi ng Justice Department na infrastructure projects na nakuha ng kanyang pinsang buo sa kanilang baluarte sa Las Piñas na aabot umano sa 18 bilyong piso. He said that if there's any contract, it happened after his term. Dumating din sa pagdinig sina Pacifico Curly at Sara Diskaya, pero ayon sa ICI humingi ang dalawa ng karagdagang panahon para kunin ang mga dokumentong hinihingi ng ICI. Muling tiniyak ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na walang whitewash o pagtatakip na mangyayari kahit hindi sinasa publiko ang mga pagdinig gaya ng pangamba ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines at sa harap ng mga panawagan na gawin itong publiko. There won't be whitewashing. We're here to look up to find the truth. Ito ay kahit wala ring contempt power o kapangyarihang magparusa ang komisyon kung may hindi susunod sa mga utos nito. Indeed, there's no contempt powers, but we will make do with what we have. In fact, we've been doing our mandate. We've been actively investigating despite the lack of that power. Nagpulong naman sina DPWH Secretary Vince Dizon, Baguio City Mayor Benjamin Magalong at ang pumalit kay Magalong bilang Special Advisor ng ICI na si dating PNP Chief Rodolfo Azurin. Itinurn over ni Magalong kay Azurin ang ilang technical report. Yan ang magpapatunay talaga mga substandard o kaya go sa mga project. Magpasalamat din ako kay Mayor Benji. Marami siyang maitutulong pa. Officially, kahit wala na siya sa ICI. Pinag-usapan din nila kung paano mapabibilis ang investigasyon habang sinisigurong mauuwi sa conviction ng mga ihahaing kaso. Sa ngayon, 2 kaso ang inirekomendang isampa sa Ombudsman at 25 pa ang nakapilang kaso. Ang next step, pagbawi. At yun ang pag-uusapan namin. Kasi kailangan, hindi lang enough yung may makulong, sabi nga ni Pangulo, kailangan maibalik natin yung pera ng mga kababayan natin. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Buha tayo ng update sa mainit na balita sa ICI ngayong tanghali. At may ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph? Connie, magang dumating dito sa ICI o Independent Commission for Infrastructure itong si ICI Special Advisor at Investigator na si dating PNP Chief Rodolfo Azurin. Ito ang unang beses na nakipag-usap siya sa mga miyembro ng ICI sa pangunguna ni ICI Chair Justice Andres Reyes Jr. Ayon kay Azurin ay malawak at mabigat ang gagawing investigasyon ng ICI sa mga anomalya sa mga infrastructure projects sa nakalipas na 10 taon, kasama na dyan yung mga maanumalyang mga flood control projects. Ayon sa kanya, hindi dapat maramdaman ng publiko na naiinip na sila sa kahihinatnan ng mga investigasyon. Si Azurin ang ipinalit ng Malacanang kay Baguio Mayor Benjamin Magalong. Kahapon ay nakipagpulong na nga si Azurin kay Magalong at DPWH Secretary Vince Dizon at nag-turn over na ng mga technical report sa mga nagawang investigasyon ni Magalong. Mahalaga raw na tuloy-tuloy at walang patid ang investigasyon ng ICI. Sabi ni Azurin ay naghihintay na lamang siya ng schedule ng Pangulo para mahingi sa Pangulo ang mga marching orders nito. Narito po ang pahayag ni General Azurin. May initial na para makita ko yung magnitude ng nung medyo naimbestigahan. Okay. So that we can assess how to go about the investigation kasi 10 years na to eh. Malawak, sir, masyado. Malawak. So how do we divide yung para dahil hindi dapat magtagal ito, dapat mabilis yung transition so that the people will not feel impatient. Connie, tapos na itong pulong nitong si General Azurin sa mga miyembro ng ICI at sa mga susunod na araw ay mag-oath taking na siya sa Pangulo. Connie? Maraming salamat, Joseph Morong.
Mainit na balita, sa ikalawang sunod na buwan, mahigit 2 milyong Pilipino ang unemployed o walang trabaho. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 2.03 million ang mga walang trabaho nitong Agosto. Mas kaunti kumpara sa 2.59 million na unemployed noong Hulyo. Katumbas po yan ng 3.9% ng labor force sa bansa. Lampas 50 million ulit ang mga Pilipinong may trabaho nitong Agosto. Higit na mas marami kaysa sa mahigit 46 million na employed noong Hulyo. Ayon sa PSA, ang mga sektor na may pinakamaraming bagong trabaho nitong Agosto ay sa agrikultura, wholesale at retail at construction. Sabi rin ng PSA, bumaba sa 5.38 million ang mga underemployed nitong Agosto, mula sa 6.8 million na underemployed noong Hulyo. Sila yung mga may trabaho pero mas mababa sa kanilang kakayahan o nakukulangan sa kanilang kita. Kalahating milyong piso ang natangay ng holdapper sa isang money changer sa Tomas Morato, Quezon City. Naaresto po yung suspect at nadiskubring laruang baril ang ginamit niya sa krimen. Balitang hatid ni James Agustin. Kuha ito sa isang money changer sa Tomas Morato Avenue sa Quezon City. Makikita ang isang lalaking nagpanggap na magpapapalit ng pera. Maya-maya naglabas siya ng baril at itinutok sa empleyado. Iniabot sa kanya ng empleyado ang pera, tsaka siya umalis sakay ng kotse. Ayon sa pulisya, nagtatanong daw noon ang suspect kung magkano ang exchange rate ng daladala umano niyang euros at dollars. Na magkasundo, tinawag na ng empleyado ang kanyang kasama para ihanda ang pera. Saglit lang lumabas itong suspect na di umano'y tinawagan niya ang kanyang asawa at pagbalik nga, binuksan yung bag niya, ang akala ng biktima ay ilalabas na yung euro dollar. Hindi po ang nilabas kundi yung baril. So agad tinutukan itong biktima at sinabi niya na ilabas mo lahat. Sa takot ng biktima, ibinigay niya itong bag na ito na naglalaman ng 500,000. Natunton at naaresto ng mga operatiba ng Quezon City Police District ang 25 anyos sa suspect sa isang condominium sa Pasig City. Nabawi sa kanya ang bahagi ng ninakaw na pera na aabot sa 400,000 pesos at isang toy gun na ginamit sa krimen. So nagkaroon tayo ng mga backtracking, forward tracking. Pagdating ng 2 days, natunto natin itong sasakyan na ginamit ng suspect dito sa loob ng isang compound ng condominium. Nakakulong na ang suspect sa Kamuning Police Station. Tumanggi siya magbigay ng pahayag. Not really at this moment. Yeah, no comment. Sa record ng pulisya taong 2023 nang makasuhan ng suspect ng qualified theft. Ngayon sinampahan naman siya ng reklamong robbery at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Test mga mare at pare, personal na naghatid ng tulong si Sparkle Star Shuvi Etrata sa mga naapektuhan ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. All smiles ang first female Boy Scouts of the Philippines Ambassador nang makasama muli ang mga kapwa Cebuano sa San Remigio. Chika ni Shuvi, grateful siya sa platform na ibinigay ng BSP para makapaghatid ng tulong. Bukod sa San Remigio, nagkaroon din ng relief distribution si Shuvi sa iba pang bahagi ng Northern Cebu, kagaya sa Barangay Kawit sa Medellin. Kasama niyang nakipagbayanihan na co-sparkle artist niyang si Anthony Constantino. I believe in Cebuano people. I believe in their kindness, and nabalita din ako yung dumating yung earthquake, diba? All the people from the south, from the city, pumunta talaga, traffic pa talaga. It keeps my heart warm and it makes my heart so happy na knowing na Cebuano ko and maka-proud nga. Isa sa ko nga Cebuano ba nga, wow, mo niya ako ang gidak-an. Update po tayo sa mainit na balita tungkol sa pagsasampa ng reklamong tax evasion ng BIR laban sa mag-asawang kontratista na sina Sara at Curly Descaya. May ulat on the spot si Salima Refran. Salima? Connie, naghain nga ng patong-patong na tax evasion complaints ang BIR dito sa Department of Justice laban sa mag-asawang kontratistang Curly at Sara Descaya.
Ayon sa Bureau of Internal Revenue, para ito sa halos 7.2 billion pesos na tax liabilities na mag-asawa mula 2018 hanggang 2021. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., para ito sa hindi nabayarang mga income tax, excise tax sa siyam na luxury vehicles at documentary stamp taxes para sa pagdadivest umano nila sa kanilang mga negosyo. Bunga ang mga reklamo sa isinasagawang investigasyon ng BIR sa tax compliance sa mag-asawang Diskaya at kanilang mga negosyo. Taliwas raw sa sinabi ng mga Diskaya sa Senado na nag-divest na sila sa mga negosyo. Nakita ng BIR na hindi nagbayad ng mga documentary stamp taxes ang mag-asawang Diskaya sa pagbebenta nila ng kanilang shares sa St. Gerard, St. Timothy, St. Matthew at Alpha and Omega Construction. Dawit rin sa mga reklamo ang treasurer ng St. Gerard Construction. Binigyan raw ng due process ang mag-asawang Diskaya at ilang beses sinabpina ng BIR. Pero dinedma raw sila ng mga ito. Bago pa raw pumutok ang maanumalyang flood control projects, iniimbestigahan na raw ng BIR ang mga Diskaya para sa tax liabilities. At kahit pa raw maging state witnesses ang mga ito, hindi raw sila maaabsuelto sa pagbabayad ng mga buwis. Narito ang bahagi ng panayam kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. Nagulat tayo na ganito kalaki ang tax liabilities nito at hindi pa tayo tapos dito. Nagsisimula pa lang tayo, yung mga iba pang construction companies ng spouses Diskaya, patuloy pa ang pag-audit. Again, ang nandito pa lang yung individual liabilities nila and St. Gerard ang itong sinampa natin. Wait lang. Tabi muna po ha. Sa BIR ay nagpapatuloy itong tax audit at investigation ng BIR sa mga Diskaya at kanilang mga negosyo. Kanina nga ay nagpunta dito sa DOJ si Curly Diskaya para sa pagpapatuloy nga ng case build-up sa mga maanumalyang flood control projects. Ayon sa kanyang abogado, hindi pa raw sila makakapagbigay ng komento sa mga reklamo dahil wala pa silang kopya ng mga ito. Samantala, nandirito pa rin sa DOJ ang mga dating DPWH engineers na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza para sa pagpapatuloy ng investigasyon. Yan muna ang latest mula nga dito sa Department of Justice sa Maynila. Connie. Maraming salamat sa Lima Refran. Kabilang na rin ang Iglesia ni Cristo sa mga nananawagan na gawing transparent o bukas ang ginagawang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Sa pahayag ni Ka Eduardo Manalo, ang tagapamahala ng pangkalahatang INC na binasa ng spokesperson na si Ka Edwil Zabala, sinabing nakikita nila ang ginagawang hakbang ng gobyerno para alamin ang punot dulo ng anomalya. Tulad ng maraming Pilipino, naghihintay rin daw sila sa magiging resulta ng mga investigasyon at kung paano iyon magagawa ng walang pag-aalinlangan. Giit ng INC, kailangang mapanagot ang pinakaugat ng mga pagnanakaw. Pero hindi raw yun mangyayari kung ititigil ng Senado ang investigasyon at kung anilay palihim ang investigasyon ng ICI. Hindi rin makatutulong ang investigasyon ng ICI sa palihim nitong pag-iimbestiga. Ano pat anuman ang maging resulta nito ay posibleng hindi maging katanggap-tanggap sa mga mamamayan at makadagdag lamang sa nagaganap na kaguluhan at kawalang katiyakan. Kailangang bukas at dapat masaksihan ng sambayanan ang mga pagdinig sa isinasagawang investigasyon. Balik po tayo sa mga balita dito sa bansa. Hulikam ang pananalisi ng isang lalaki sa isang establishmento sa Quezon City. Paliwanag ng nahuling suspect, hirap siyang makakuha ng trabaho kaya siya nagnakaw. Balitang hatid ni James Agustin. Masdan na lalaking ito na pumasok sa isang laundry shop sa Barangay Marilag sa Quezon City. Lumingali nga siya na tila may hinahana hanggang sa makita niyang isang bag na nakapatong sa lamesa. Tumingin muna sa labas para tiyakin kung may ibang tao. Binalikan ng bag, kinuha ito at mabilis na lumabas. Ang babaeng empleyado ng laundry shop na galing sa banyo, napatakbo para habulin ng sospek. Pagbalik niya, napansin niya wala na sa table yung bag. Then immediately, ni-review niya yung CCTV, nakita niya na may pumasok na isang tao, naka-long hair, naka-ball cap. Then nung makita niya, lumabas siya, nagtatawag siya ng tulong kasi parang ninakawan siya. Naaresto na marumorondang polis at barangay tanod ang 41 anyo sa lalaking sospek. Nabawi sa kanyang ninakaw na bag
na naglalaman ng 12,000 pesos na kita ng laundry shop, isang cellphone, mga ID at 2 passbook. Ang suspect nakunan din sa CCTV na pumasok sa isang pet shop sa Barangay Bayanihan noong September 22. Nang matiyak na walang ibang tao, kinuha niya ang isang cellphone na nakapatong sa lamesa. Ang akala ng empleyado is na-misplace niya yung cellphone niya. Dinireview ulit yung CCTV. Sa imbestigasyon ng QCPD, may ninakawan pa ang suspect na isang car wash at kainan. Dumarayo lang daw sa Quezon City ang suspect na residente ng Pasig City. Talagang target niya is mga establishment. Yung pag may chance siya na makakuha ng time na makapagsalisi, gagawin niya talaga yung modus niya, yung magsalisi. Sa record ng pulisya, nakulong na ang suspect sa Cubao noong nakaraang taon dahil sa akyat bahay. Aminado ang suspect sa mga nagawang krimen. Nahirapan din po kasi ako maghanap ng trabaho, tapos nangupahan pa ako sa bahay ko. So, wala po akong pangbayad ng upa ko. Gusto ko umuwi ng probinsya, wala po akong pamasahe. Sobrang humingi po ako sa kanila ng pasensya. Sinampa ng suspect ng reklamong theft na posible pang madagdagan dahil sa lumutang na iba pang nabiktima. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, kung may mga tumutulong sa mga taga Cebu na biktima ng lindol, may pampagaan din sa loob ng mga volunteer. Bit-bit po ang kani-kanilang papel at karton sa gilid ng kalsada, hatid nila ang libreng bibingka at ice candy para sa mga volunteer. All smiles ang bawat dumaraang volunteer sa kabutihang loob ng mga nagbibigay. Kwento ni Youth Cooper John Paul Royles, tulong ito ng ilang residente ng Sitio Atabay sa Barangay Makaas. Paraan na rin daw nila ito bilang suporta sa maliit at maliliit na negosyo kung saan nila nabili ang bibingka. Mga kapuso, para sa inyong kwentong totoo, Kwentong Kapuso, sumali po sa Youth Scoop Plus Facebook group at i-share ang inyong mga larawan at video. Gamitin ang hashtag YouScoop sa inyong mga post at baka ma-feature ang inyong istorya sa aming newscast. Sa iba pang balita, kaugnay pa rin po sa kanyang pag-upo bilang bagong ombudsman, nakasalang po sa Balitang Hali si incoming Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Si Connie Season po ito. Magandang umaga, Connie, at magandang umaga sa lahat ng nakikinig sa atin. Sir, mula po sa pagiging Justice Secretary ay tatalon kayo sa pagiging Ombudsman. Ano ho ang dapat asahan sa inyo ng publiko? Basta we will go to work every day and we will be transparent about what we do. Yan siguro ang pinakamahalaga na alam ng tao kung ano nangyayari sa loob ng opisina. Opo. At meron ho bang particular halimbawa na direksyon o direktiba po ang Pangulo? Particular na po dito sa flood control projects at sa usapin po ng confidential funds ni VP Sara Duterte? Tungkol sa flood control ang aming pinag-usapan. At sabi niya, get to the bottom of it at leave no stone unturned and punish the guilty. Yun ang gusto niya mangyari. Kaya yun ang aking unang-unang big assignment for myself. Kasi nga, independent office na to. Pero talaga namang ito yung exit ko sa DOJ, ito rin ang entrance ko sa Ombudsman's Office. At lahat po ng parang kapangyarihan na hinihiling sana na dagdag sa ICI, nasa Office of the Ombudsman na. So ang tanong ho ng taong bayan, kayo ho ba ay closely will be working with the ICI? Yes, I will, as Ombudsman, I will speak to them on Monday, malamang, no? I'll try to be with them on Monday kasi ang first day ko sa office will be Friday. Opo. I just received a briefing this morning and I expect another briefing tomorrow. At by Friday, papasok na ako sa Office of the Ombudsman. Kayo ho ba sang-ayon din kayo na gawin pong public yung mga hearing sa ICI at baka ho sa ganitong paraan sa inyo, through you, ay maparating ho yung mga sinasabing kagustuhan ng taong bayan na isa public po ito? Well, pwede namin pag-usapan yan sa Monday, no? Kasi nga, ang tingin ko lang, may mga limitations pa sila, kaya mahirapan silang maswamp sila ng queries sa ngayon. Kasi may mga pagkukulang pa yung ibang yung mga opisina nila at nangangailangan pa sila ng tulong hanggang ngayon.
Okay, pero paano ho yung magiging mekanismo pagdating sa pagsasapubliko halimbawa ng SALN, 'di ba, ng mga government officials? You mentioned na kailangan meron pa rin ho na mga safeguards. Ano-ano ho ba yung mga 'yon? Hindi, una-una, Data Privacy Act, we do not want to violate things that have to do with Data Privacy Act. Pangalawa, wag lang mag-endanger ng buhay ng tao, itong ating i-disclose. At pangatlo, mas mahalaga, ano ang purpose ng kanilang pagkuha at kung meron sila makukuhang information, pwede ba nilang lahat i-share sa ombudsman na walang preno rin sa kanilang pagbibigay ng information. But will it be Yun different? ang mahalaga kasi we can also get information from them back. Pagka sila nag-research, syempre gusto rin namin malaman kung ano ang naging subject, ano ang naging result ng kanilang research. Okay, but will it be different halimbawa po sa mga legitimate na mga media outfits na naghahangad syempre, no, na may mga special reports po kami para din po sa taong bayan? Sa pagkuha po ng SALN. Magbabago talaga yan. Opo. Kasi nga transparency is the name of the game. And that's what today's world has amounted to already. Kailangan transparent lahat. And we will abide by that principle. Ito nga po, sabi ho ng isang profesor sa UPNCPAG sa aming pong panayam dito sa Balitang Hali, may erosion of public trust na sa public institutions. Kaya kailangan talagang gumawa ng paraan yung ombudsman para maibalik ito. Ano ho ang inyong reaksyon dyan? At sabi, naririnig na ho namin sa inyo, talagang kailangan ng transparency. Pero magiging madali ba ito sa ngayon sa pag-upo po ninyo? Hindi siya magiging madali, pero bubunuin natin yan. The very reason why I aspired for this office is because of the many things that I observed as DOJ Secretary about the corruption in our system. Kaya sabi ko, maybe I'll be more effective at least at the peak of my intellectual prowess to be able to find solutions to this problem. Kayo po mismo nagsabi, tama ho ba na talagang hiniling niyo ho itong posisyon as ombudsman sa ating Pangulo para ho sa nakikita ninyo talagang pagsawata sa korupsyon? Last June pa actually. Yes, June pa. opo. Sinabi ko na yan na gusto ko mag-aspire, gusto ko mag-apply. At sabi niya, sige, mag-apply ka, tingnan natin. At nung dumating na sa diinan itong bagay na to, nung sinabi niya yung mahiya naman kayo, tingin ko nag-resonate talaga na maybe naalala niya yung aking pagkasabi na gusto ko talaga mag-ombudsman ng panahon na yan. At ito naman po, reaksyon lamang dahil may mga nagsasabi, kabilang na po si Presidential Sister Senadora Amy Marcos na hindi kayo dapat eligible na maging ombudsman dahil may mga kaso kaugnay po sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At baka magamit daw po ang ombudsman para ma-prosecute yung mga hindi nyo kaalyado. Ano po ang masasabi nyo dyan? Non-political na po yung aking posisyon, kaya hindi na ako pwede mag-comment sa kanya dyan, sapagkat ako gagawin ko lang ang trabaho ko. Alright. At siguro mensahe na lamang po para sa mga nag-aabang sa magiging bagong ombudsman po ng bayan. Basta gagawin po natin ang abot na makakaya upang maisaayos natin ang ating lipunan at ang ating bayan. Yun lang po. Marami pong salamat sa inyo pong ibinigay sa aming oras. Salamat po. Yan naman po si incoming Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. Muling ipiniliwanag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang mungkahi niyang mag-resign ang President, Vice President hanggang sa mga kapwa niya mambabatas. Nagsalita rin ang senador kaugnay sa umuugong na pagpapalit ng liderato sa Senado. May ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Connie, pinanindigan nga po ni Senador Alan Peter Cayetano yung panukala niya na mag-resign na raw yung lahat ng halal na opisyal mula doon sa Presidente, Vice President, Senador at Kongresista at agad daw magsagawa ng snap election. Sabi niya, sa tingin niya ay magandang ideya pa rin ito kahit pa kakaunti raw ang sumuporta sa kanya. Punto niya, habang halos lahat daw ng mga ito ay suspect at nagtatakipan o yan
gaya ng paniwala ng marami daw tao, bababa raw ng bababa ang tiwala ng publiko. Magiging mabigat din daw ito para sa Senado dahil dati nang nagkaroon ng hakbang mula umano sa Kamara na magsagawa ng People's Initiative para amyendahan ang saligang batas at mawala na ang Senado. Tingin ni Cayetano, bagamat mukhang imposible sa ngayon ang kanyang ideya, ay maaring darating ang panahon para dito. Giit pa niya, hindi magtatagumpay ang panukalang ito kung isa lang ang magre-resign kasi nga daw ang layunin ay national renewal o pagbabago sa ating bansa at sa giniit nga niya na ang panukala naman niya ay hindi pwedeng tumakbo yung mga nakaupo na ngayon. Natanong naman si Cayetano tungkol sa umuugong na posible umanong pagkakaroon ng palitan ng liderato sa Senado para palitan si Senate President Tito Soto. Isa sa kasi sa lumulutang ay pangalan mismo ni Senator Cayetano na posible umanong pumalit kay Soto. Pero aniya, wala naman daw umanong aktibong hakbang ang nasa minority para mangalap ng suporta para dito. Kaya raw siguro na pag-uusapan ito ay dahil siyam na yung miyembro ng minority at 4 na lamang na suporta ang kailangan nila. Sa ngayon, Connie, ang inaantabayanan pa natin dito ay magkakaroon po ng caucus ang majority naman ngayong tanghali at ito po ay sa gitna nga po ng pagbibitiw ni Senador Panfilo Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee at aabangan natin kung meron na pong tumanggap ng pwesto na yan. So yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa Senado. Connie? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Ipinasilip na ang ilan sa mga aabangan sa upcoming Kapuso Afternoon Prime serye na Hating Kapatid. Diba, sinabi ko na sa'yo noon pa man, dapat palagi kayong hating kapatid. Akin noon. Intense drama scenes at twists ang aabangan sa family drama. Ang kwento iikot kung paanong ang kasalanan ng magulang anak ang magdadala. Pinangunahan ng series ng real-life fam na Legaspi Family. Full force sina Carmina, Zorin at ang twins na sina Mavi at Cassie sa MediaCon ng serye. Present din ang Sparkle co-stars sina Hailey Dizon, Cheska Fausto, Vince Maristella at ang iba pang bumubuo sa drama serye. Sa Lunes, October 13 na ang world premiere ng Hating Kapatid, 2:30 p.m. sa GMA Network. Mare, may humabol pa, ha? Isa rin po sa mga pumatok na pakulo sa nakaraang World Teachers Day celebration. Kaiba sa karaniwang grand at agaw-pansing surprise, may pagkasolemn ng atake ng ilang taga Cavite. Salamat, Sir Josh, naway hindi ka mapagod sa amin. Tugon. Happy Teachers Day, Sir Josh. Happy Teachers Day, Sir Josh. Ayan, mala responsorial Sam ang pagbati ng grade 12 students ng science teacher na si Sir Josh. Kompletos recados pa yan with props na kandila, ha? Ang scriptwriter nila, ang news scooper na si Kian Lamoglia. Pagkatapos ng kakaibang greetings, inabot din naman ni na classmates ang regalo para kay Sir Josh. 4.5 million na ang views ng video. Ang tugon naman ng netizens, trending! Ayan, advance sa, undas. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. 78 araw na lang. Pasko na. Ako po si Connie Season. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.